Hi guys! Welcome back sa BR Backyard. And for today's video, share ko naman sa inyo ngayon yung mga platinum butterfly koi natin doon sa dulo ng connecting rep tab. Tapos i-update ko na rin kayo sa mga flower horns natin. Unahin na natin dito sa mga flower horn natin. Ayan, ito yung pinakauna nating flower horn. And as you can see, tinamaan ng bulging anus itong pinakamalaki nating flower horn. So, hindi natin ino-overfeed yan. Never kung pinakain ng live food yan or mga insekto or kung ano man, pero hindi pa rin talaga naiwasan na magkaroon siya ng bulging anus. Healthy naman siya, aggressive, active naman siya, pero talagang lumitaw yung parang bituka niya doon sa tiyan. And ngayon under medication siya, water change siya every 3 days, tapos gumagamit ako ng asin taka heater. Nagkaganyan siya simula nung nakakain siya ng mga insekto dahil dito sa area namin sobrang dami talaga ng putakte dito sa terrace namin. At hindi talaga maiwasan, nakakapasok siya kahit may takip, gumagapang sila papasok sa lid ng kanilang mga setup. So ayan, kung makikita nyo, may mga bahay ng putakti dyan sa paligid ng ating setup. Minsan hindi mo malaman kung may insulto. Ayan, hindi ko alam kung anong insekto yan. Sila yung madalas na pupasok at nahuhuli ng mga flower horns natin. Kaya kahit sabi mo nagpa-fasting ako halos every 3 days, talagang tinatamaan pa rin sila ng bulging anus. Ayun, sobrang daming bahay ng putakte sa paligid ng mga setup. Ayun pa talagang napapaligiran yung mga setups natin ng mga bahay ng insekto. So tapos, ito naman, yung female natin na Gabolino. Kapatid to nung naunang pinakita ko sa inyo. Tinamaan na siya ng bulging anus tsaka hexa. Gawa nga ng madalas sila nakakakain ng insekto kahit pinapasting ko sila. So, recovered naman na siya sa hexa tsaka sa bulging anus, pero yung katawan niya buwabawi pa lang ng weight ulit. Egg layer na yan na female na flower horn Gabolino strain. Okay naman siya ngayon at kinukondisyon na lang natin tong flower horn natin na female. Pero itong male natin talagang kahit ilang araw na siya nagpa-fasting, halos hindi nawawala yung bituka niya dun sa bandang pitan. Hindi pumapasok, unlike dun sa ibang mga na-experience kong bulging anus na kapag pinasting ko, pumapasok agad, bumabalik agad. Yung sa kanya hindi na bumalik kahit hindi ko pa siya pinapakain. Hindi ko alam, baka nakakain na naman siya ng insekto, pero manipis naman yung tiyan niya, mukha namang walang laman. Kaya lang talagang parang ang hirap gamutin ng kondisyon niya. Next, dito naman tayo sa Red Redemption Campa natin. Ayan, male Red Redemption Campa natin. Good pa rin naman siya. Fasting din to ng ilang araw, gawa nga nung natatakot ako na baka mamaya nakakain sila ng insekto nung panahon na dumami na naman yung insekto, kasi panahon ng mga alitangya dito sa area namin, baka nakakakain sila, kaya hindi ko talaga muna pinapakain ng feeds. Tapos water change tayo every 3 days ng 30 to 40%. Goods naman to, ito pa rin yung pinakamagandang may kulay sa kanila, tsaka okay naman yung cock. Medyo nagfe-fade lang yung ilang parts dun sa plums niya, pero goods pa rin talaga. Maganda pa rin yung male Red Redemption Campa natin. And lastly, itong ating Weber Campa F2. Ayan. Yung akala nating female pero mukha siyang male ngayon. Naka-fasting din to and wala namang silang sakit, dalawa nitong Red Redemption natin. Wala naman siyang sakit, pero sinabay ko na sa fasting para lang makasiguro tayo. Medyo lumalaki na siya pero yung cock niya hindi lumaki, para siyang male na freehead. Freehead ba tawag doon? Yung bukole parang hindi round. So ayan siya, aggressive naman, healthy, maganda yung kulay. Medyo darker lang talaga yung kulay niya kumpara sa isang male natin. Pero ang ganda ng fins talaga nito. Solid yung fins talaga nito, matindig na matindig kahit hindi ko pa tinitrim. Solid din yung kulay nito, talagang kitang-kita naman, napakadaming pearls. Maganda rin yung coloration niya, kaya lang medyo dark yung pagkapula niya. Parang papamaroon yung pagkapula niya. Unlike dito, medyo matingkad yung pagkapula. Mas buhay yung kulay nito. So yung mga yan, yung mga flower horn natin, 4 na lang silang lahat. Isang female, 3 male yata. Ito ay kukondisyon ko muna, pagagalingin natin, tapos lahat yan, i-out muna natin, ibebenta muna natin sila lahat dahil nga gawa ng, sa palagay ko hindi hindi pa ako hiyang sa area dito na mag-alaga ng flower horn. Hindi dahil sa nagsasawa tayo, kung tutusin ayoko talagang mag-out ng flower horn kasi inaantay ko tong lumaki man lang. Napalakit ng maganda at sigurado maganda kalalabasan nito pag lumaki. Kaya lang natatakot ako na baka mamaya madali din siya ng bulging anus o kaya hexa. Gawa ng hindi maiwasan talaga insekto. Dahil sa paligid talaga sobrang daming bahay ng putakti dito sa terrace namin. Hindi ko alam paano gagawin dyan, pero talagang dinadayo sila ng putakti eh.
Kaya kahit itong malaki bukol na to, i-out ko muna yan kapag naka-recover na. Pero sa ngayon, ito mga naka-post na yan, yung Red Redemption natin, itong Weaver Campa natin, tsaka itong female natin na Gabolino. And syempre, bebenta ko lang sila doon sa malapit sa akin or malapit dito sa area na to. Kasi hindi po ako nakapag-ship sa malalayong lugar. So, yun yung update lang sa ating mga flower horns. Nagkasakit yung isa and then the rest is ibebenta na natin. Tapos, ibebenta rin natin siya kapag naka-recover. Punta na tayo sa ating mga platinum butterfly koi. Ayan. Meron tayo ditong dalawang platinum butterfly koi para sa mga hindi nakasubaybay sa mga nauna nating vlogs. Ayan. Tanggalin lang natin yung... Wait lang. Tatanggalin natin yung takip. So, yan yung dalawang platinum butterfly koi natin. Medyo mailap sila sa akin, no? Dahil madalang ako pumunta rito sa lugar nila. Pero nung binili ko to, nasa around 10 to 12 inches lang sila. Ngayon, sa tingin ko, nasa 14 inches na yung haba nilang dalawa, no? All goods naman, healthy. Dahil nag-water change naman tayo dyan once a week. Siguro yung isang ref tub dinedrain ko. Tapos yung dalawa, hinahayaan ko lang. Tapos, kapag natutuyo, katulad doon nasa dulong ref tub na yon, nagre-refill lang ako. Pinupuno ko lang uli yun. Kasi minsan, malikot yung koi, nagtatalunan. Ayun, tumatapon yung tubig dito. Minsan natatanggal sa pagkaka-align tong overflow natin. Kaya tumatapon, nagli-leak. Kaya inaayos ko ulit kasi nga tinatamaan ng mga paglangoy ng koi. Pero so far, sobrang ganda at saka ang healthy ng mga koi natin. Nakailalim lang sila kasi natatakot sila sa akin at malapit ako. Pero hindi talaga sila sanay lang sa akin. Ngayon, subukan nating pakainin yung koi kung kakain sila kahit malapit ako. Ayan, subukan natin silang pakainin ngayon kung kakain kahit nakatutok tayo sa kanila. Uy, nahihiya pa kunyari. Kumain na kayo. Ayaw nilang kumain, no? Kahit takam na sila. Ayan, umaangat na unti-unti. Nag-o-observe siguro at natatakot. Pero sobrang ganda nila. Ayan, kumain na. Sobrang ganda talaga nila. O kaya na-amaze talaga ako dito. Siguro mas maganda to kung sa tank ko ilalagay. Kaso nga lang wala tayong sobrang laking tank para sa kanila. Kasi kailangan nila syempre, nagre-require sila ng malaking space. Kulang pa nga tong ref tub na to kung tutuusin eh. Sa ako na sila i-upgrade kapag may extra budget na tayo tsaka space dito sa Javier Backyard. So yun, ayaw talaga nila kumain. Tinitiis talaga nila, no? Kahit first meal nila yan. Ayaw nilang kumain hanggat nakatingin siguro or nakabantay ako. And ganun din siguro dahil tinanggal natin yung takip and hindi sila sanay ng walang takip siguro dahil laging nakatakip yun dahil nga madalas silang lumundag tapos delikado kung hindi natin tatakpan. Siya nga pala, itong dalawang platinum butterfly koi din natin is naka-out for sale. Pero syempre, binibenta lang din natin siya sa malalapit sa area ko sa mga may kayang pumick up or yung mga pwede kong i-meet up. So, isa sa dahilan kung bakit ina-out natin yung mga flower horns plus tong mga platinum butterfly koi natin, bukod sa dahil lang sa nagkakasakit yon, nagkaroon kasi ng problema yung isa sa mga aso natin. And syempre, aso na yun, ibang usapan na. Nagkasakit siya, so kakailanganin ko ng extra budget para sa mga follow-up laboratories and check-up pa rin niya sa ngayon. Kaya naisipan ko na i-out muna yung mga koi natin dahil kaya ko naman mag-purchase niyan kung kailan ko gugustuhin ulit. Kaya kahit medyo masama yung loob natin na i-out tong platinum butterfly dahil gandang-ganda ako sa kanila, no? No choice tayo dahil kailangan ko talaga ng extrang budget para sa aso natin sa pagpapagamot ni Amber. I-update ko rin pala kayo dito sa pangalawang rep tab natin. Hindi ko sure kung na-update ko kayo sa last vlog natin eh. Ano? Sobrang dami nating platy, tapos may isang PKBM dyan, tsaka 3 algae eater. Yan, medyo okay naman yung plants dito sa side na yan. Yung kabomba lang medyo nalulusaw gawa ng hindi masyadong tinatamaan ng sikat ng araw. Tsaka tong ano to? Kalimutan dito. Stricta. Ayan. Tsaka yung stricta natin medyo nalulusaw gawa ng konti yung contact nila sa direct sunlight. Pero okay naman. Healthy naman lahat ng mga isda dyan. Sobrang daming red platy breeders dyan. And then bukod dyan, ito pa mga red platy yan. Mga juvenile to red platy breeders. Ay, juvenile to breeders.
kasama ng mga crayfish. Tapos ito yung mga fry ng platy natin. Ayan. Marami rin to, siguro mga nasa hundreds. Baka nasa hundreds yan. Sobrang lilit lang ng iba kaya hindi masyadong visible sa camera. So, yun lang guys. Bali, i-update ko na lang kayo kapag nabenta natin itong mga platinum butterfly kois natin tsaka yung mga flower horn doon na may sakit tsaka kapag gumaling na. And kapag naibenta natin to tsaka yung mga flower horn doon, magagamit natin yung pera sa pagpapagamot ni Amber or yung Shih Tzu natin. And babalitaan ko na lang kayo kung ano ipapalit nating isda dito. Baka mag-focus muna tayo sa mga live bearers kagaya ng balloon molly, platy, tsaka gapi na dati na nating inaalagaan. So yun lang, see you sa mga susunod nating videos and happy fish keeping!